Magandang araw mga sir, ma'am. Ngayong araw gagawa naman tayo ng steel window o yung casement window gamit itong tubular 1x1. Imbes na C-bar yung gamit natin sa framing, ang gagamitin natin ay itong tubular na 1x1. Ang mga kailangan lang natin para makagawa tayo ng steel window, itong C-bar, 10mm na square bar, I-bar, tubular na 1.5, tsaka itong 316 by 5.8 na flat bar, lock nya, tsaka itong hinges. Bali, per ito, pag bibilihin nyo. Ito pala yung gagawin natin ng bintana. Size niya ay 120 by 110. Bali, dalawa siya. Doon sa kabila, ang size niya ay 90 by 110. Bali, dito sa 120, bali, tatlo siyang bukasan yung gagawin natin. Tapos doon sa kabila, na 90, ay dalawang bukasan lang. Bali, magkakat tayo dito sa ating C-bar na 120 by 10, 110. Tapos 90 by 110 cm. Bali, gagawin natin itong 45 natin itong C-bar. Tapos na yung framing. Ang gagawin natin, hatiin natin sa tatlo yung 120, tapos dalawang I-bar yung ilalagay natin. Kasi tatlong panel lang yung ilalagay natin. Nakapag-cut na tayo ng dalawang I-bar, bali, ikakat natin to ng ganitong cut para magkasya siya dito. Kasya siya dito. Yan, ganito. Yan. Na full weld na natin. Ngayon, magkakat naman tayo para sa framing ng bubog. Ito ang gagamitin nating 1x1 tubular. Ikakat natin ang pasok dito sa framing. Naka 45 din. Nakat na natin yung 1x1 tubular. Pag ikakabit natin siya at assemblin, kailangan ilagay natin sa loob. Sa loob natin siya assemblin. Maglalagay lang tayo ng 2mm na allowance sa bawat gilid. Sunod natin gagawin ay ilalagay natin itong flat bar doon sa mga gilid ng mga tubular. Ito yung magsisilbing pang-ipit ng bubog. Tsaka yung lagay ng sealant. Isang purpose din ito para magmukha ding makapal yung ating frame para mas maganda siya tingnan. Yan. Ganito. Bali, dito ilalagay yung bubog para maipit. Para tago din yung sealant niya pag nilagay. Kumbaga, ito yung nasa labas niya. Ito. Makikita sa labas. Ito naman sa loob. Para hindi halata yung sealant niya. Tignan natin yung bisagra. Ganito mag-itsura niya pag binubuksan. Na natin yung mga tubular. Ngayon, ating i-weld siya. I-fit natin siya doon. Tapos lalagyan na rin natin ng bisagra. Tapos na natin i-weld. Tingnan natin yung bukasan niya.
Ganyan yung magiging tsura niya. Ang sunod naman natin gagawin ay ilalagyan natin ng grills. Ibabaliktad natin at lalagyan natin ng grills sa kabila. Ang lalagay ko lang design dito ay yung naka-horizontal lang. Yung basic lang. Lalagyan ko lang ng konting design. Papaliitin ko ng konti para magkaroon ng konting design. Kapag cut na tayo ng mga square bar, bali magpapakat nila kayo ng 10 cm doon sa gitna para yung ano lang para hindi siya sumabi. Tapos yung mga tubular doon, siya yung magiging spacer ko. Ganito yung magiging itsura niya pag nasa loob tayo. May konting design kahit simple lang pero maganda siya tingnan. Tapos ganito naman yung sa labas. Ito yung frame pag nakasarado. Ang sunod naman nating ilalagay ay lock. Tapos ipinturahan na natin red oxide. Tapos primer. Bale na install na natin yung ating bintana. Sinabay na rin yung finish. Meron na siyang red oxide na primer. Ang sunod naman natin gagawin ay lilinisin tapos lilihain. Bale ang unahin muna natin ay yung mga sulok para mabilis na mapinturahan mamaya. Patutuyuin lang natin ng konti tapos papatungan uli natin ng second coat para yung mga hindi na pinturahang part ay malagyan. Patutuyuin lang natin ng mga buong araw. Pwede na natin lagyan ng bubog. Naka-order na tayo ng bubog. Ang in-order natin ay yung tinatawag na reflected o kaya yung tinted. Kulay na binili natin ay yung bronze na kulay. Kung mapapansin nyo, pag sa labas makikita nyo lang ay itong salamin, tapos sa loob ay itong bronze. Tapos ang kapal niya ay 1/4. Yan, makapal siya. Bali 5 peraso siya. Ngayon i-install na natin gamit yung sealant. Bali, ayan na yung bintana. Tapos na. Siguradong matibay ito at hindi basta-basta mapapasokan ng ulan.